Oh, come, all you unfaithful, come, weak and unstable, come, no, you are not alone. Oh, come, barren and waiting ones, weary of praying, come, see what your God has done. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Oh, come, bitter and broken, come, with fears unspoken, come, taste of His perfect love. Oh, come, guilty and hiding ones, there is no need to run. See what your God has done. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. He's the Lamb who was given, slain for our pardon. His promise is peace for those who believe. He's the Lamb who was given, slain for our pardon. His promise is peace for those who believe. So come, though you have nothing, come, He is the offering. Come, see what your God has done. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako ay may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng dampin at nakahiga sa isang sabsaban." Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos sa tumaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap.
Tayo na sa Bethlehem, tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali silang pumunta roon at nagtagpuan nila sina Maria at Jose at naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita, ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Magandang umaga po sa bawat isa. Merry Christmas sa bawat isa. Tayo ay nasa diwa ng Kapaskuhan. Tayo ay magpapasalamat dahil ang araw ng Pasko o ang ating pag-aalaala sa Kapaskuhan ito ay hindi lang sa araw na ito, hindi lang bukas, kundi sa habang panahon na tayo may buhay pa. Yes, tayo ay magpapasalamat dahil napakabuti ang Diyos sa atin. Tayo ay, samahan niyo ako sa pananalangin. Aming Amang makapangyarihan sa lahat, tunay po na nagpapasalamat kami sa oras na ito dahil ang araw na ito ay napakahalaga para sa amin na nagtitiwala sa iyo, na binigyan mo na kami ng pansin, binigyan mo kami ng importansya sa buhay namin ito, na kahit ganito kami na hindi karapat-dapat, pinagiging dapat mo kami dahil sa pagmamahal mo sa amin. Kaya nga po, Panginoon, kami sa oras na ito ay nasisiyahan dahil sumapit pa rin sa araw na ito ang aming buhay, may taglay na kalakasan, na buong buo ang aming pagtitiwala na kami ay may buhay na walang hanggan dahil kay Kristo na aming Panginoon na iyong sinugo. Ngayon, Panginoon, ay araw na po na kinikilala namin kapanganakan, bagamat hindi namin talaga tiyak kung ito nga ay yung talagang araw ng kapanganakan na aming Panginoon Jesus. Pero nandun paniniwala namin na naging dahilan upang kami ay mapabilang sa lalaanan mo ng pagpapahalaga o pagmamahal. Kaya Panginoon, sa oras na ito, malwalati na ang ilang pangalan sa pagsambang ito at aking dalangin na linisin po ang bawat isa na nakakapinig na through online. Maaaring marami, Panginoon, ay nananambahan dahil nga po talaga itinakda mo na ganito kami pananambahan sa iyo. Panginoon, aking dalangin, pagpalain mo po ang mga salita na iyong inihanda para sa amin sa pagitan ni Pastor, at pagpalain mo po siya, bigyan mo ng karunungan lalo. Bigyan mo, Panginoon, ng lalong pagnanais na ikaw ay mapaglingkuran, babigyan ng kasiyahan sa kanyang paglilingkod. At hindi dalangin, Panginoon, at ang Banal na Espiritu ay malayong kumilos sa bawat isa na ngayon ay nakahanda upang makinig at makasama sa araw na ito ng pagsama sa iyo. Maraming salamat po dahil alam namin na ikaw ay kapili namin. At aking dalangin, Panginoon, nawa ang kasiyahan ng Kapaskuhan ito ay hindi lang sa araw nito, hindi lang bukas, kundi sa habang panahon na ibibigay mo sa aming mga buhay. Amin pong lagi aalalahanin ang kabutihan mo, ito, Panginoon. Kaya maraming salamat po. Dinadalangin ko rin ang kabuuan, Panginoon, ng iglesia sa kalaganapan na maaari sila man sa oras na ito ay merong oras ng pagsamba sa iyo. Palain mo rin po ang mga pastor na naghahayag ng iyong mga salita. Maraming salamat po dahil sa pagmamahal mo sa amin.
Ito po ang akin pong samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold Him come, offspring of a virgin's womb. Veiled in flesh, the Godhead see. Hail the incarnate deity. Pleases man with man to dwell. Jesus, Son of Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Our King has come. Our King has come. Glory to the King, Emmanuel. God with us. Our King has come. Our King has come. Glory to the King, Emmanuel. God with us. Whoa, oh, you're with us. Hail the heaven-born Prince of Peace. Hail the Son of Righteousness. Light and life to all He brings. Risen with healing in His wings. Mild He lays His glory by, born that man no more may die. Born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King.
Magandang araw po mga kapatid sa Panginoon. Merry Christmas and Happy New Year sa lahat. This 2025 po ay sumapit na naman ang ating pong pagdiriwang ng Kapaskuhan at tayo po ay mayroong online na worship o message para sa bawat isa. At sana, aking dalangin na ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay makasama natin ngayong Kapaskuhan. Ang ating pong teksto ay, o ang ating title para po sa ating teksto ay may pamagat na Ang Gabay na Bituin at ang mga naghahanap sa hari. At kung kayo ay mga may Bible dyan sa inyong nauupuan sa panonood nyo ngayong umaga o ngayong araw, ang teksto po natin matatagpuan sa Mateo chapter 2, verse 9 to 11. At kung kayo ay nandyan, nais niyong magbigay galang sa salita ng Diyos, aki po kayong inaanyayahan na tumayo bilang paggalang sa mga salita ng Diyos. Matatagpuan po ito sa Matthew chapter 2, verse 9 to 11 ng New English Version, ng New International Version. Sabi po dito, after they heard the king, they went on their way, and the star they have seen in the east went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold and incense and myrrh. Sa Tagalog version po, hango sa Magandang Balita Biblia, ganito naman po ang sinasabi. At lumakad na nga ang mga pantas, muli silang pinangunahan ng tala na nakita nila sa silangan, hanggang sa sumapit ito sa tapat na kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok ng bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisinidlan at inihandog sa kanya ang kanilang ginto, kamanyang at mira. Sandali po tayong humingi ng gabay sa ating Diyos sa magitan ng panalangin. Aming Diyos at aming Ama, muli kami nagpupuri, nagpapasalamat sapagkat minsan pa isang taon ang matuling lumipas na mayroong gabay, pagpapala, pag-iingat mula sa inyo. Gabayan niyo rin kami sa aming pagbubulay ng iyong mga salita sa araw na ito, ng panahon, ng pagdiriwang sa pagsilang, sa pagbibigay ng iyong bugtong na anak, upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi lamang yan upang kami magkaroon ng kapayapaan, katiyakan, kagalakan sa pagdating ng panahon na iyong pong pinangako sa lahat ng nanalig, sa lahat ng nanampalataya sa iyong bugtong na anak. Samahan ninyo kami, Panginoon, sa oras na ito ng aming pagbubulay at bigyan ng karunungan. Ito po yung aming dalangin. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Muli po mga kapatid, good morning po sa ating lahat. As our introduction mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng ating pong Kapaskuhan, isang tanong o ilang tanong yung atin hong pwedeng sagutin. Yan po sa inyong kinalalagyan. Una ho, ano yung ating tinatanaw o ating pananaw ngayon sa hinaharap, sa pagsalubong dito po sa bagong taon at sa pagdiriwang ng Kapaskuhan? Second, patuloy ba tayong naghahanap? Patuloy ba tayong umaasa sa isang magandang buhay hanggang sa oras na ito? Kaya ho, kung yan dalawang tanong na yan ay gusto nating bigyan ng kasagutan, atin pong pagbulayan ang kwento ng unang Pasko kung saan siya'y hinanap ng 3 pantas at isang tala ang naging gabay nila upang matagpuan ang batang kanilang hinahanap na ayon sa sinasabi ng propesiya. And this morning, nais ko pong talakayin natin, pagbulayan natin, the star and the 3 wise men are signifies o ano ho ba ang pinakakahulugan ng tala at ng 3 pantas. Una po,
it signifies seeking Christ. And second, it signifies of having overjoy. And number 3, it signifies worshiping God. Siyan po yung ating pagbubulayan sa Kapaskuhang ito sa araw ng Pasko. At sana, tayo po'y mabihayaan ng pagpapala, hindi lamang ng material, kundi lalong higit ang spiritual upang kung tayo may salat sa pinansyal na pangangailangan, kung tayo may kalungkutan dahil po sa may nangyari sa ating hindi maganda or malungkot, katulad ng sinapit ng ating pong General Evangelist, ang kanyang pamilya, ang pagpanaw ng Ate Merly, muli po kaming nakikiramay sa inyo. Gayon din ang pamilya ng Belada at Rapada sa pagpanaw naman ng Nanay Leoncia. Kaya po mga kapatid, atin hong tingnan kung ito bang topic na tala at ng paghahanap ng tatlong pantas ay ano ang sinisignifies kung meron man tayong ganitong kalungkutan at kung tayo man hanggang ngayon naghahanap pa ng pag-asa sa araw ng bukas. Una ho, topic natin o talakayin natin yung seeking Christ. The star and the 3 wise men signifies seeking Christ o yung paghahanap kay Kristo. Sa atin hong teksto, sabi ho sa verse 9, after they heard the king, they went on their way. And the star they had seen in the east went ahead of them until it stopped over the place where the child was. So, sa Tagalog nga po, pagkatapos nilang marinig ang sabi ng hari, sila'y nagpatuloy sa kanilang paglakad o sa paghahanap. At ang star o ang tala ang naging gabay nila. At kung kailan saan ito tumigil, nakita nila yung lugar kung saan ang bata na ayon sa propesiya ay naroon nga sa tabi ng kanyang ina. Ito pong pag-uusapan natin na paghahanap kay Kristo ay pinalolooban ng subpoint na there must be a decision to make. Yung pong tatlong kasing pantas, bagamat alam nila simula pa noong unang lumang tipan na ito'y nakahula na, hindi nila alam yung exact date kung kailan, kundi nalaman lamang nila dahil doon sa tala na inihula rin na magiging gabay na kung ito'y darating, ito yung panahon na isinilang ang bata na siyang maghahari at magliligtas sa kanyang bayan, Israel. Mga kapatid, sila'y nagdesisyon na hanapin ang talang ito. Not only to seek for their eyes, kundi upang alayan ng handog at higit sa lahat sambahin at paglingkuran. Mga kapatid, sabi ho ng Jeremias 29:13 hanggang 14a, ako'y hanapin ninyo masusumpungan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh. Malinaw po sinasabi ng banal na kasulatan na sinasabi ng Diyos sa bawat isang naghahanap sa Kanya, ako'y hanapin ninyo, siya'y nag-aanyaya, for those who have desire to seek Christ in their life. Sabi niya, ako'y hanapin ninyo. At ang kanyang response, ang kanyang assurance, kung ako'y hahanapin ninyo, masusumpungan ninyo ako. Kung ang gagamitin nating paghahanap o yung desired na paghahanap ay buong puso ang ating gagamitin. Hindi po ating kailangan na magalinlangan. Hindi po kailangan ng kalahating puso na tila ba hindi ka sigurado. Ang nais ng Diyos, kung siya'y hahanapin mo, sigurado na buo ang iyong puso, na taos sa iyong puso ang paghahanap sa Kanya, at ang assurance, ang pangako ng Panginoon, siya'y ating masusumpungan. Matutagpuan ninyo ako, sabi ni Yahweh. Mga kapatid, sa ikalawang subpoint ng seeking Christ, kung kailangan natin ng decision to make, kailangan din natin na i-grab yung opportunity. Just like the 3 wise men
They grabbed the opportunity when they saw the stars doon sa langit na nagsisignifies o nagsasabi na narito na at isinilang na ang Mesyas. Sunggaban natin yung pagkakataon sa atin mang sarili, sa atin mang sitwasyon, saan man tayo naroon ngayon. Kung nagpapahiwatig ang Diyos at tayo ay nakikita niyang hinahanap natin siya at nagkaroon ng pagkakataon. Halimbawa, may nag-invite sa atin, anumang gawain, pagsisimba man yan, fellowship man, prayer meeting man, o whatever activities na may kaugnayan sa paghahanap kay Kristo, we must grab the opportunity upang matagpuan natin yung atin hong desire ang Panginoon na magliligtas sa atin at magbibigay ng atin hong pangangailangan, hindi lamang sa material, kundi higit sa lahat yung kapayapaan ng puso, yung kagalakan kahit sa gitna ng kahirapan. Sabi ho ni Isaias sa kanyang aklat, chapter 55, verse 6, hanapin si Yahweh, samantalang siya'y makikita. Siya ay tawagin habang malapit pa. So, isa pa hong panawagan ang sinasabi sa atin ng Diyos ngayong Pasko. Hindi lamang magkakaroon tayo ng desire and a decision to make na hanapin si Kristo, kundi i-grab natin o sunggaban yung pagkakataon sapagkat sinasabi ng Diyos, hanapin siya samantalang makikita. Bakit po? Sapagkat meron pong darating na panahon na maaaring siya'y mahirap hanapin. Siya'y hindi makikita. Maaring ito'y sitwasyon, maaring ito'y pagkakataon, maaring ito'y kaganapan o karanasan sa ating buhay. Ngunit ngayon na payapa, tayo ay malaya, walang giyera, walang mabigat na suliranin, hindi ka naiipit sa isang alanganing sitwasyon o whatever circumstances. Tayo po'y may pagkakataon, sunggaban natin yung pagkakataon na ang Panginoong Hesus ay atin pong matagpuan ngayong Kapaskuhan. Mga kapatid, letter C sa subpoint na seeking Christ. After we seek, after we have to decide and grab the opportunity, we found the blessing. We found a blessing kapag ginawa natin yung dalawang bagay na yon. Yung pagkatagpo ng biyaya. Sabi ho ng 2 Corinthians chapter 9 verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawanggawa. Ang konteksto po nito ay pinansyal. Ang konteksto po nito ay pagtulong sa mga kapatid sa pananampalataya sa ibang iglesia. Ito po ay sinulat ni Pablo para sa iglesia sa Corinto na tulungan ang iglesia sa Judea sapagkat during that time, ito'y nangangailangan ng pinansyal na tulong. At gayon din naman mga kapatid, sa atin nung paghahanap kay Kristo, pag natagpuan natin siya, grab the opportunity, tayo po'y magkakaroon ng biyaya. Hindi lamang siguro pinansyal, sapagkat ito'y araw ng pagbibigay ng aginaldo at tayo po ay nasa kultura na mga Pilipino pagdating ng Pasko ay merong namamasko, merong nagpapapasko, at merong mga nagbibigay ng aginaldo financially. Mga kapatid, hindi po iyan ang gustong sabihin ng Panginoon. But, God may use it. Bakit to? Sabi dito sa pangangailangan, may magagamit tayo. Sabi niya, kaya niya na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay ay sinasabi hindi lamang pinansyal, kundi maging sa tulong na kakailanganin natin. Kailangan natin ang bawat isa. Kaya po nabuo yung awit na walang nabubuhay para sa sarili lamang. Kung tayo po ay may pangangailangan sa bahay, kung tayo man ay mayroong mga gawain na mabibigat, kaya po kailangan natin ng bawat isa, hindi ho natin kayang gawing lahat. Kaya ho binigyan tayo ng skills ng Panginoon, with a different kind of skills. Yung karpintero, talagang may ipinanganak na talento ng pagiging karpintero. At yung pagiging mason,
Siya lamang ho ang may porte ng pagiging mason. Yung mga engineer, yung mga tubero, kanya-kanya ho tayong bigay ng talento. At ginawa yan ng Diyos para tayo magkaroon ng pagkakaisa at pagtutulungan at madama natin yung unity. At lalong higit, yan ay dapat malaman natin na ginawa ng Diyos na kaya tayong pasaganain para tayo makatulong sa isa't isa, magkaroon tayo ng pagkakaisa even ngayong Kapaskuhan, not only in financial matter, but in all aspect of life. Sabi ho ng Pilipos 4:19, at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos. Take note. Lahat ng bagay, lahat ng kayamanan, lahat ng dinatamasa natin ngayon, everything we have, galing po yan sa Diyos. At ang sabi, mula doon sa kayamanan niya, buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, anong gagawin niya? Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan. Siguro sasabihin ng iba, ay napakagarbo naman ng Diyos. Mga kapatid, hindi ho ibubuhos lahat. Ang ibig lang hong sabihin nito, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng bagay na hindi natin kailangan. Yung kailangan lang natin na nakikita ng Diyos na kailangan nating magkaroon, iyon ang ibibigay sa atin. Hindi ho siya spoiled na magulang na kahit hindi kailangan, kung ikaw ba naman ay nakatira sa ibabaw ng bundok ng tralala, siguro hindi ka bibigyan ng Diyos ng sports car, yung red. Kasi hindi mo kailangan yun doon sa bundok. Siguro ang bibigay sa iyo ng Diyos sa bundok ay isang kalabaw, isang pang-araro o whatever na tools na magagamit mo upang mabuhay ka ng maayos sa bundok. At kung ikaw naman ay nasa syudad, siguro hindi ka naman bibigyan ng Diyos ng bangka sapagkat wala namang tubig sa syudad. So kung ikaw ay isang mangingisda, siguro hindi ka rin bibigyan ng Diyos ng kotse sa gitna ng bangka o sa gitna ng dagat. Siguro bibigay sa iyo isang bangka para magamit mo sa paghanap buhay. Ganon ho ang ibig sabihin ng Pilipos 4:19. Buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos. Ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo. When we seek Christ in our life, kayang ibigay ng Diyos yung pangangailangan natin in all aspect kung ano man ang ating kailangan. Sapagkat siya, kung hahanapin natin, ay tiyak, nandun yung assurance na siya ay matatagpuan natin. At sabi ng Diyos, naghahamon siya sa atin. Hanapin siya habang siya ay makikita pa. Mga kapatid, after natin makita ang Panginoon o after natin mapagbulayan ng paghanap sa Panginoon, the stars and the three wise men signifies overjoy. Sabi ho ng ating teksto sa verse 10, gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita nila ang tala. Because rejoice in the hope of the glory of God. Because we have rejoiced or we have a joy in the hope of glory of God. Nagagalak tayo sa pag-asa dahil sa kalawatian ng Diyos. Sabi ho ng Roma 5:2, sa pamamagitan niya ay tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. At lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kalawalatian. Mga kapatid, nais kong bigyang diin at ipaliwanag ng Biblia. Even the Lord itself, ang Panginoon mismo ang nagsasabi, na tayo po yung magkakaroon ng biyaya, ng kaligtasan. At yan ay dahil sa kanyang kagandahang loob. Kahit na po kung ano ang kalalagayan natin sa Kanya, kahit marami tayong pagkukulang sa Kanya, kahit marami tayong pagkakasala sa harapan ng Diyos, kung hahanapin natin siya at hihingi tayo ng kapatawaran, tayo po'y ganap na patatawarin ng Diyos. At hindi lamang yan. Ang sabi niya, tayo'y magkakaroon din ng lubos na kagalakan at siya'y iyan may mararanasan natin na sa pagsama sa kalawalatian na atin matatagpuan sa piling ng Diyos. Kaya po, tayong nagagalak sa ating pag-asa ay merong assurance na makakasama siya sa kanyang kalawalatian. At kung hindi pa natin nararanasan, meron ng assurance ang Diyos.
Alam niyo, malalim po ang ibig sabihin ng word na glory o yung glorification, yung kaluwalhatian. It is overjoyed. Mas malaki, mas malalim, mas matindi, mas mabigat ang definition ng word na glory. Hindi lang ito basta saya. Hindi lang ito basta tuwa. Hindi lang ito basta ligaya. Kundi mas malalim pa na hindi maipaliwanag even ng science. Kaya po yan ang matatagpuan natin at yan ang atin hong magiging gabay at saka yan din ang siyang magiging pangyayari na mararanasan natin, isang overjoy na galing sa Diyos when we found Christ in our lives. And number 3, mga kapatid, doon po sa atin hong signifies stars and 3 wise men, it signifies worshiping God. Mababasa natin sa verse 11a, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. And then lumapit sila at nagpatirapa. Take note po, the word is nagpatirapa at sinamba ang bata. Yan po yung isang gesture na maipapakita natin kung paano ating sinasamba at pinaglilingkuran ang isang napakataas na tao. O actually, hindi ho tao itong basta pinag-uusapan natin, bagamat ang Diyos ay nagkatawang tao. Kundi ito isang gesture na maipapakita lang upang maipakita mo yung paggalang, ang iyong pagsamba, ang iyong pagkilala. At sila nga po, yung tatlong pantas, kinikilala nila na ang batang Jesus na pinanganak noong unang Pasko ay karapat-dapat na sambahin sapagkat siya ay Diyos. Kaya po ang ating letter A na sa point dito, ang sabi ng Diyos, do not worship idols. Bakit po? Sapagkat sinasabi ng Exodo chapter 20 verse 5, huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinmang Diyos-Diyosan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Yan po mga kapatid, utos ng Diyos sa 10 utos. Huwag kayong yuyukod o magpapatira pa. Yan din po ibig sabihin nun. O maglilingkod, which means magsasamba sa sino mang hindi tunay na Diyos. Ang tawag po doon ay Diyos-Diyosan. Even the Lord Jesus Christ, nung tinukso siya ng demonyo, doon sa Mateo chapter 4 verse 10, no? Sabi ho doon, do not worship idols, sapagkat sabi niya sa Matthew 4 verse 10, it says, Matthew verse, sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran. Nung makita ng tatlong pantas ang batang Jesus sa magitan ng gabay na tala, ang ginawa po nila, nagpatira pa at sinamba ang bata. Sapagkat alam ng mga pantas ang tungkol sa 10 utos na hindi mo kailangang magpatira pa, yumukod at maglingkod sa hindi tunay na Diyos. Si Kristo, bagamat sanggol pa, naniniwala sila sa kanilang puso so that they have decision to make to seek Christ, sapagkat dapat siyang sambahin at paglingkuran to assure us that this child in the human flesh is the Son of God. At yan ay pinatunayan ng sabihin niya mismo sa Diablo, kay Satanas, lumayas ka. Sapagkat nasusulat sa salita ng Diyos, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. Kaya po mga kapatid, hanggang sa paksang ito, pinapaalala sa atin ng Biblia na noong unang Pasko hanggang sa kasalukuyan, ito'y indikasyon na si Kristo ay Diyos. Hindi katulad ng iba na siya'y tao lang. Bagamat sinasabi nila at
hindi niya justify na hindi komot tao si Kristo ay tao lamang, kundi ito'y kanilang Panginoon at tagapagligtas at tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Mga kapatid, binabubulaanan ko po at binabali ang doktrinang yan. Sapagkat malinaw sa salita ng Diyos na totoo sa pamamagitan ng mga talatang ito na sinamba nila ang bata, so that means ito ay tunay na Diyos. Sinamba nila at pinaglingkuran ng bata kahit ito'y hindi pa matanda, hindi pa sa nasa adult stage. Pinatutunayan nila at iniligay sa Biblia na ginagamit din nila na ang bata, si Jesus, kahit wala pa sa hustong edad, ay sinasamba at pinaglilingkuran nila sila ng mga pantas, mga delikadad na tao, mga ginagalang sa lipunan, mga matatalino, kaya po tawag sa kanila wise men. Sila ho yung mga astronomers, sabi ng iba. Sila yung mga may kakayahan na makakita ng higit sa nakikita ng ordinaryong tao, makaalam ng mga dapat malaman higit sa ordinaryong tao, naalaman nila na itong batang Jesus ay Diyos na dapat sambahin at dapat paglingkuran. Unahin natin ho siya sa ating buhay kung hindi pa natin nagagawa sa Paskong ito. Ilaan natin ang ating lakas at panahon, hindi lamang sa pagtatrabaho, kundi unahin natin ang Diyos sa ating buhay. Ang trabaho hindi nauubos. Lagi ko narinig yan sa aking magulang. At sino mang tao, sabi nila, ang trabaho hindi nauubos. Bagamat ang Diyos ay hindi rin naman nawawala. Hindi rin naman umaalis at hindi namamatay. Pero kung ikukumpara mo sa trabaho at ang Diyos, na siyang Diyos lamang ang mabigay na yung trabaho, ikaw sa sarili mo, pwede kang maubos, pwede kang mawala. Kaya dapat sumandal tayo, magtiwala tayo, umasa tayo, tumawag tayo sa isang bagay, sa isang nilalang, o sa isang Diyos na katulad ng ating Panginoong Hesus, na siyang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Siya nakarapat-dapat paglingkuran at sambahin, hindi dahil sa meron tayong pangangailangan sa buhay, kundi ito'y dapat nating gawin sapagkat tayo'y kanyang nilalang lamang. Ito'y dapat nating gawin sapagkat siya'y Diyos na makapangyarihan sa lahat at siya ang may lalang sa lahat ng bagay dito sa mundo at siyang nagbibigay ng lahat ng bagay na pangangailangan ng sinuman. Tandaan po natin, ang paglilingkod at pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi ho ipinapahintulot, kundi ito'y inuutos ng Diyos na huwag natin gawin. Kundi ang sabi, sundin natin yung kanyang kalooban. Yung kalooban lamang ng Diyos ang ating susundin. Kung ang ating sinusunod pa rin hanggang sa oras na ito, mga kapatid, binibigyan ko ho ng diin, ang kalooban pa rin natin. Ngayon pa lamang ho, baguhin na natin ang ating pamumuhay. Yung kalooban po ng Diyos ang ating sundin. Huwag ho natin sundin yung kalooban ng ating mga mahal sa buhay, magalit man ito sa atin. Yung kalooban ng boss natin. Sapagkat pwede kang bigyan ng Diyos ng kahit hindi lang isang boss, kundi maraming boss, maraming trabaho, maraming pera, maraming opportunity kung gugustuhin ng Diyos. Pero kung loloobin niya at siya ipagpapalit mo, malamang iyang nag-iisang boss sa buhay mo na nagbibigay sa iyo ng trabaho, baka alisin niya. Bakit siya lang ang may bigay niyan? Bigyan natin ng priority ang Diyos. At kailangan ay gawin natin yung kanyang kalooban sapagkat yung subpoint letter B para po sa worshiping God is doing the will of God o yung gawin yung kalooban ng Diyos. Tandaan ho natin, sinasabi ng Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Malinaw po mga kapatid, mga kaibigan, mga magulang, na sinasabi ng banal na kasulatan, which is the Word of God, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay pwedeng pumasok
sa kaharian ng langit. Ang pwede lang hong pumasok doon ay yung sumusunod sa kalooban ng ating Ama na nasa langit. Paano pong pagsunod? Mga kapatid, huwag po kayong magagalit sa akin sapagkat ako'y ginamit lamang ng Diyos na tagapaghatid ng Kanya pong salita at hinayaan niya na gamitin ako sa pangangaral. Isa ho, yung word na pangangaral, kung atin hong intindihing mabuti, hindi ba sa ating buhay, ang nangangaral lamang ay yung mga taong mas mataas sa atin. Ang nangangaral ay yung lamang mga magulang natin na meron hong right para tayo ay ituwid, upang tayo ay matuto, upang tayo magabayan sa ating buhay. Tama po ba? Kaya po ang salita ng Diyos ay tinatawag na pangangaral sapagkat ang Diyos ang mismong nakaalam ng ating mga ginagawa at tayo'y inaaralan. The word pangangaral ay may root word na aral. Ibig sabihin, pagtuturo na alam ng Diyos na maraming tumatawag sa Kanya ng Panginoon. Pero hindi lahat ng tatawag ng Panginoon ay papasok. Yun lamang sumusunod sa Kanyang kalooban. Una po, ang kalooban ng Diyos ay yung utos. Nakalagay din po yan sa 10 utos na sa loob ng 7 araw, 6 na araw kayong gagawa ng inyong mga gawain at ang ika-7 araw ay ilalaan ninyo, itatalaga ninyo sa Diyos. Pero bakit meron pa rin hindi nakapagsisimba pag araw ng linggo? Hindi ko kayo hinuhusgahan at hindi ko kayo para pagalitan o what. Kundi binibigyan ko kayo, binubuksan ko ang ating isipan. Nautos ito unang-una ng Diyos at kailangan natin sundin upang ito'y ganap na pagsunod sa Kanyang kalooban. Mga kapatid, siguro ang para sa akin ang excuses lang upang kayo hindi makasimba ay yung hindi mo kaya yung katawan dahil sa may karamdaman ka o may mahigpit na pangyayari kaya hindi ka makakasimba. But kung ang dahilan lang natin ay ang paghahanap buhay o kaya ang ating mga mahal sa buhay na sinabi, hindi ka pwede magsimba o hindi ka lalabas ng iyong kwarto. Mga kapatid, sundin natin ay ang kalooban ng Diyos. Huwag yung ating kalooban. Huwag ang kalooban ng iba. Huwag ang kalooban ng ating boss. Sundin natin ng Diyos sapagkat ang sumusunod lamang sa Kanyang kalooban, yun lamang ang makapapasok sa kaharian ng ating Amang nasa langit. Hindi ko po sinasabi na ako'y walang kasalanan. Hindi ko po sinasabi na ako'y hindi nagkakasala. Hindi ko po sinasabi na ako'y patuloy na sumusunod at laging nakasusunod. No. Ako man nagkakasala, ako man ay nagkukulang. Pero pinipilit na nakikita yan ng Diyos sa iyong isip, sa iyong puso. Sinasabi ng Hebreo na ang salita ng Diyos ay higit na matalas kaysa alinman tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatago sa pinaghihiwalay ng buto at ng utak sa buto, ng kaluluwa. At nakatataho ng iniisip at pinapalak ng tao. Kaya sa isip pa lamang alam ng Diyos kung kayo nagsisinungaling, kung alam ng Diyos kung kayo nag-excuse, alam ng Diyos kung ito'y katotohanan o hindi. Yung pagsunod sa Kanyang kalooban, hindi lamang pagsisimba, kundi paglilingkod ang atin nung pinag-uusapan. Ang pagsisimba ay pagsamba, paggalang, pagpuri, at lahat ng higit na mataas pa roon. Maging ang paglilingkod ay kasama doon. Lahat ng activities na may patungkol sa ating Panginoon, sa ating Diyos, ay paglilingkod. Maging paglilingkod sa kapwa, ay paglilingkod pa rin sa Diyos. Sapagkat sinabi ni Kristo, ano man ang inyong ginawa sa maliliit na kapatid kong ito, ginawa ninyo sa akin. Ngayong Pasko, ang pagbibigay ng aginaldo ay maaaring isang bagay na paglilingkod sa Diyos. Ngunit alam ng Diyos, alam niya sa iyong isip, sa iyong puso, kung ang pagbibigay mo ng aginaldo sa sino man ay ginawa mo para sa Kanya o ginawa mo para sa iyong sarili. Para lamang ikaw ay hindi mapintasan, para ikaw lamang ay mabigyan ng kaluguran ng iyong inaanak o sino man tao.
dahil kaya ka nagbibigay ng aginaldo ngayong Pasko. No. Gawin po natin ang pagbibigay ng aginaldo dahil ito'y pagsunod sa kalooban ng Diyos at dahil ito'y sinusunod natin bilang pagbibigay para sa Diyos. Gawin ho natin ang lahat ng bagay sapagkat ang Diyos ang nakakaalam kung ano laman ng ating puso at isipan. Kaya po mga kapatid, bilang konklusyon sa araw na ito, nais ko po sabihin sa inyo na kaya sa Paskong ito, pinapaalala sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng unang Pasko na kung paano ang tala at tatlong pantas ay naging bahagi ng pagmamahal ng Diyos sa tao. Palagi nating hanapin sa ating buhay si Kristo. Lalo na kapag sa panahon ng, hindi lamang sa panahon ng Kapaskuhan, kundi sa buong panahon ng iyong buhay. Huwag nawang yung matabang mama ang maging diwa ng ating Pasko. Yung may mahabang balbas at may sumblerong pula na hila-hila ng isang matangos at mapulang ilong na usa. Mga kapatid, hindi siya ang simbolo ng Pasko hanggang sa oras na ito, kundi ang simbolo ng Pasko ay ang paghahanap kay Kristo. Ang desisyon na kailangan nating gawin, ang pagsamba at paglilingkod sa Diyos ang gawin natin bilang isang tunay na pagpapakita ng simbolo ng Kapaskuhan. Mga kapatid, ang Panginoong Hesus, ang tunay na dahilan. Sabi nga ng iba, palasak na palasak, He is the reason for this season. Minsan, I doubt it. Kung talagang si Kristo ang dahilan ng Kapaskuhan, bakit hindi mo kayang magpasko? Bakit hindi mo kayang magsimbang gabi? Bakit hindi mo kayang umattend ng mga activities na pang-spiritual? Bakit hindi mo kayang ibigay ang iyong buhay, ang iyong lakas, ang iyong buong puso at pag-iisip? At laging tayo nakatingin sa ating mga hanap buhay. Mga kapatid, ang ating pong mga boss ay alam din ng mga bagay na yan. Ngunit sila hindi kumikilala ikaw. Kung kailangan mo maghanap buhay, hingin mo sa Diyos. At ibibigay sa iyo ng Diyos at bibigyan ka ng isang boss na makakaunawa na pareho ng iyong pananampalataya upang sa pagdating ng mga panahon na kailangan mong sambahin at paglingkuran ng Diyos, bibigyan kanya ng kalayaan sapagkat siya man ay ganon din ang kanyang kalagayan. Mga kapatid, wala po akong ibang nais sa mensaheng ito, kundi aralan, sermonan, ang tawag po dyan, pangaralan, para po sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi po para sa aking sarili, hindi po para sa inyo, kundi para sa ating lahat, higit sa lahat, para sa ating Panginoon, na maintindihan talaga natin ano ba ang araw ng Pasko at bakit natin dapat ipagdiwang. Merry Christmas po sa inyong lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. Naway pagpalain tayo ng Diyos, and may God bless us all. Batid ko ngang kailan pa man, di ka nangailangan, pagkat sa'yo ang lahat, hatid ko may pintong bantay. Paging itong buhay ay di maaring magdadal sa kaluwalhatian mo. Gayon pa man ngayon'y hangad ay alay sa'yo ang pinakadalisay at di
Sa pinakamainam ay karapat-dapat ka, o tanggapin nawa'y malugod sa aking handog. Sa tanging Diyos walang hanggan, karapat-dapat na sukdulang hain na banal. Hangarin ko sa'yo'y maging katanggap-tanggap at magdulot ng galak sa puso mo, Panginoon. Pag-aapawin pasamba sa iyong trono, ang pinakadalisan at pinakamahal, ang pinakamahusay, aking lakas ang kaluluwa. Sa pinakamainam ay karapat-dapat ka, O tanggapin nawa'y malugod sa aking handog. Ang pinakadalisan at pinakamahal, ang pinakamahusay, aking nilalaan. Buong puso't lakas at kaluluwa. Sa pinakamainam ay karapat-dapat ka, o tanggapin nawa'y malugod sa aking handog. Pinakadalisan at pinakamahal, ang pinakamahusay, aking ilalaan. Ang pinakadalisan at pinakamahal. Ito, ako po kayong inaayahan na tayo'y tumungo, tayo po'y manalangin.
Minsan pa aming Diyos, sa aming amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong mga salita na amin na pagbulayan. Salamat po sa iyong pong kalooban, sa iyong pong kagandahang loob, sa iyong biyaya na kami nakaranas ng tunay na Pasko. At ang unang Pasko ay mararanasan namin hanggang sa huli sandali ng aming buhay. Salamat po, O Diyos, sapagkat alam namin na ang iyong mga salita ay magsisilbing gabay at paalala sa amin, hindi para saktan ang aming kalooban, kundi magkaroon kami ng tiyak, ng karunungan, kagalakan, kaalaman, upang ang Kapaskuhan ay tunay na maipagdiwang namin sa aming mga buhay. At hayaan mo, Panginoon, na sa pagtataas ng kamay ng iyong walang kabuluhang alipin, sino mang nakikinig sa mensaheng ito, ay ibigay mo ang iyong pumahalagang basbas at biyaya at pagpapala sa lahat ng iyong hinirang. Mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng Diyos at ingatan kayo ngayong Kapaskuhan. Paliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo kahit kayo'y nasa gitna ng paghihirap at kalungkutan at salat sa pinansyal na pangangailangan. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo. Bigyan kayo ng kapayapaan mula ngayon, magpakailanman. Amen and Amen. Muli po, Merry Christmas and have a blessed Christmas. Balita po para sa next Sunday worship service, December 28, 2025. Tayo po ay free topic. Ang ating pong speaker, Pastor Senoncilla. Presider, Kapatid Ray Torrefiel. Special number, ang mga youth. Flowers, Kapatid Rowena Gatan. Ang ating pong mga usherettes, Kapatid Mira Eraya at Kapatid Auring Polite. Ating pong tangkilik ang Kapatid Julie Domingo.